Ang dami ng mga nagkalat ngayon ng mga choices na magagandang motor, lalo na sa mga 150cc and up na scooter. Andyan ang mga nakagawiang models na natin katulad ng ADV 160, PCX 160 at NMAX na matagal na sa Philippine market. Andyan na rin naman ang mga established brand pero masasabi pa rin nating bagong lumalaban sa kategoryang to katulad ng Dink R150 at ng KRV Moto 180. Andyan na rin naman ang mga kilalang brand na sa ibang bansa na nakapasok na rin ng Pilipinas katulad ng ADX 160, itong ATR 160 at ang pinakabagong scooter sa kategoryang to sa Pilipinas, ang Fortress 160. Bawat motor may kanya-kanyang tikas at forma. Siyempre, iba-iba din ang presyo at performance. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hindi full specs at features ang ikukumpara natin sa video na to, kundi ang tindi ng hatak o acceleration ng bawat isa. Tandaan natin na sa video na to, hindi top speed ang kumparahan, kundi yung lakas ng hatak ng bawat isa sa mga motor na to. Na para sa akin, mas practical na basihan kung araw-araw din lang nagamitan ang kailangan natin at paggagamitan ng mga motor na to. Idadamay na rin natin ang presyo, fuel tank capacity at ang fuel consumption sa bawat mga motor na makikita nyo sa video na to. Ano, simulan na natin? Para sa kumpletong review ng specs, features at functions ng lahat ng mga motor na to, i-check nyo sa description at saka sa comment section para makita nyo yung talagang performance na to. Para uniform ang comparison natin, tandaan nyo na lahat ng mga acceleration stats natin ako yung nagmamaneho. Ang timbang ko, more or less 100 kilograms. So keep that in mind kapag tinitingnan ang acceleration ng bawat isa sa mga motor na to. Kung ikaw naman ay mas magaan sa akin at parehas tayo ng piga ng throttle na tinotodo kagad during the test ng acceleration, maaring mas mabilis mo pang makuha ang mga speed na tinatarget natin katulad ng 60 km per hour at 80 km per hour na siya namang practical pagdating sa mga daily road sa Pilipinas. Yung mga ibang motor natin dito, napaabot natin ng 100 or 100 km per hour. Pero dahil nga we are in public roads, hindi natin lahat nasasagad ang kanya-kanya mga speeds. Kaya naman we will be focusing on the 60 km per hour at 80 km per hour acceleration test. Let's go. Unahin na natin ang hatak ni Honda ADV 160. Ang SRP nito is 166,900 na may fuel tank capacity na 8.1 liters. Sa fuel consumption sa gamit ko, I was able to get 43 kilometers per liter. So eto, tingnan na natin yung acceleration niya. 3, 2, So base sa video, nakita natin na naabot natin ng 60 km per hour in 6.16 seconds. Naabot naman natin ng 81 km per hour in 11.57 seconds. So observation ko, kailangan niya munang makabuelo ng husto. Pero pag nasa higher speeds ka na, dun mo mas may enjoy at mararamdaman yung arangkada niya. Sunod naman natin ang KYMCO Dink R150. Ang SRP talaga nito ay 151,900 but meron siyang introductory price na makukuha mo na lang siya sa 149,900. Malaki ang fuel capacity nito at 10.7 liters at ang fuel consumption na nakuha ko sa kanya ay 37 kilometers per liter. Ngayon, tingnan naman natin yung hatak niya. 3, 2, So nakita natin na na-achieve natin ang 60 km per hour in 5.17 seconds, ang 80 km per hour in 10.16 seconds. At itong motor na to, mas ramdam mo yung punch dun sa unang piga. Tahimik lang yung makina pero may gigil kapag binanatan mo ng acceleration. Sunod naman natin, Bristol ADX 160. Ang SRP talaga nito ay 178,000 pero naka-promo price yan at only 158,000. Available nga pa yan sa Juan Moto Avenue. Ang fuel tank capacity nito napakalaki, 11 liters, halos big bike na. Ang fuel consumption ko nito nung ginagamit ko ay pumalo ako ng 43 kilometers per liter. Ito naman yung performance siya pagdating sa acceleration.
Na-achieve niya ang 60 kilometers per hour in only 5.62 seconds. Umabot naman siya ng 80 kilometers per hour in 9.99 seconds. Eto, mukhang mabuto yung motor na to pero wapak pa rin yung hatak niya. Tapos yung bitaw ng speed niya is consistent. Kumbaga, if you are gunning for 60 saka 80, wala kang mararamdaman na diferensya dun sa takbo niya. Sa madaling salita, consistent lang pag bitaw ng throttle mo, consistent lang yung takbo at acceleration speed siya from 60 to 80 kilometers per hour. Sunod naman natin ang NMAX version 2. Meron naman itong SRP na 151,900 para sa ABS sa TCS version nito. Tandaan, yan ang top of the line version nila. Ang fuel tank capacity nito is only 6.6 liters at sa paggamit ko, ang fuel consumption na nakuha ko ay 33 kilometers per liter. Eto, tingnan natin yung hatak niya. Sa 60 kilometers per hour, nakuha natin to in 5.04 seconds at ang 81 kilometers per hour ay nakuha naman natin in 8.28 seconds. Sa NMAX, ramdam mo yung gigs from the initial piga ng throttle. Tapos kahit umabot ka pa ng 100 kilometers per hour, wala akong nararamdaman na pagbaba sa kanyang enerhiya pagdating sa katawan. Next naman natin, PCX 160. May SRP ito na 149,900 para sa kanilang top of the line na ABS at HSTC version. Ang fuel tank capacity nito 8.1 liters at ang fuel consumption ko ay nasa 45 kilometers per liter. Ito naman yung acceleration test natin sa kanya. Naabot niya ang 60 kilometers per hour in also 5.04 seconds habang ang 81 kilometers per hour ay naabot naman niya in 9.15 seconds. Si PCX medyo deceiving yung hatak niya kasi hindi mo masyadong ramdam yung arangkada pero mabilis pala yung response niya. Kumbaga, swabe acceleration niya tapos malakas din siya pala. Next naman natin is the Fortress 160 pero disclaimer lang, halos bago pa to, wala pa talaga sa break-in pero papakita ko pa rin sa inyo yung naging acceleration test natin dito. May SRP to na 149,900 pero naka-promo price at introductory price ngayon yan. And you can get this for only 139,900. Available din yan sa One Moto Avenue. Ang fuel tank capacity nito is 8 liters at yung fuel consumption nito hindi ko pa talaga na long range test to so hindi ko muna i-share para mas maging accurate. Abangan niyo yung mga feature post natin pagdating dito sa motor na to. Ngayon, pagdating naman sa acceleration, eto siya. 3, 2, 1! It was able to reach 60 kilometers per hour in 5.74 seconds habang na-reach naman niya ang 81 kilometers per hour in 10.98 seconds. Sa Fortress 160, hindi ito yung inaasahan mong punch pagpiga mo ng throttle mo. Merong split second kang hihintayin bago mo maramdaman yung torque niya talaga. And merong mga split second to in the middle of habang papunta ko doon sa 60 kilometers per hour na medyo mag-slow down siya tapos sa hataw ulit. Again, maybe dahil ito ay naka-break-in, but given na naka-break-in, sobrang bago pa rin tong motor na to, hindi na rin masama pagdating sa acceleration. Next naman natin ay the only scooter na dekadena among this comparison at siya lang ang 180cc, ang Kymco KRV Moto 180. Ang SRP nito ay 199,900. Definitely highest sa mga to. Mas mataas na rin kasi yung displacement ng motor na to. It has a fuel tank of 7.2 liters at sa fuel consumption ko, nakakuha ako ng 37 kilometers per liter. Ito naman yung hatak niya. As expected, mas mabilis na nakuha yung mga speeds natin. Katulad ng 60 kilometers per hour
in 4.2 seconds at 80 kilometers per hour in 8.05 seconds. Ito yung punch talaga sa initial piga mo ng throttle. Dito mo mararamdaman, okay, mas mataas sa displacement nga ito, tas malutong dahil dun sa kanyang chain drive. Nalito ka ba dahil sa dami ng numero na nakita mo? Ito, isummary natin para sa'yo. Sa presyo, pinaka-affordable si Fortress 160 and then followed by PCX and then NMAX na din. Pinakamataas naman sa presyo si ADV 160, syempre outside of the KRV Moto 180 na 180cc. Sa patipiran naman sa gas, take note mga brother, wala pa akong data ni Fortress 160 dahil during the day of the shoot, kakarating lang neto. So abangan nyo yung ating actual performance review sa Fortress 160. Pero kung sa mga data na meron na tayo, pinakamatipid sa gas ay sina ADV at PCX 160 and then followed closely by ADX 160 ni Bristol. All are registering over 40 kilometers per liter. Pagdating naman sa laki ng fuel tank niya, number 1 si ADX 160 and then followed closely by Dink R150 na naglalaro yung dalawang yan sa 11 liters. And then, susundan naman yan na nasa around 8 liters yung tanke si Fortress 160, si PCX at saka si ADV 160. Sum up naman natin pagdating dun sa hatak performance na on the first 60 kilometers per hour. So expected natin na malaki yung lamang ni KRV 180 kasi na-reach na yung 60 kilometers per hour in just a little over 4 seconds. Ngayon, magkadikit naman sina NMAX, PCX at saka Dink R150 dun sa acceleration performance. Pagdating naman dun sa first 80 kilometers per hour, again, nanguna pa rin si KRV 180. Pero, impressively enough, si NMAX naman dahil na-reach nila yung 80 kilometers per hour at just a little over 8 seconds. And then followed closely by PCX and the ADV 160 in just a little over 9 seconds. So yan mga brother, kung nahihirapan kayo sa mga comparison, ginawa na natin para sa inyo. Pero praktikalan lang, ang dinakal natin ulit ay ang acceleration, presyo, fuel tank capacity at saka syempre, gaano nga ba katipid sa konsumo ng gasolina para sa'yo. At base sa paggamit mo, alin dito sa mga motor na to ang kukunin mo at ang talagang trip na trip mo at pinapangarap mo. I-comment mo at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka mahuli sa mga comparison na ganito, tips and motorcycle reviews, be sure to tune in sa lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, YouTube, Instagram, and Facebook. Till your next video mga brother. Salute!